dumating yung pagkakataon na kinakailangan na siyang magsalita at pipigain na siya, eh, stress pa din ho yun. 'Di ba? Yun yung nakikita ko. Pwede pong mali ako, pwedeng tama, pwedeng kayo yung tama. Parang medyo malapit sa nangyari kay Angelo Reyes, Lods. Oh, talagang nagpatiwakal. Ayun, tapos bumalik na ulit ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik ulit ako papunta rito. Sino yung puli papunta rito? Kanina ko rito. Kasi sa baka ako. Pero kung titingnan natin si driver, kalmado eh. Ano po? Kalmado din siya eh, no? Kaya need yan. Talagang kailangan malaliman ng investigasyon to. Nagtambay-tambay ng wala po. Tsaka meron po yan. Siguro mga in the future time, mga 1 linggo, 2 linggo, baka meron mga lumabas dyan, yung mga CCTV, eto, ganito, ganyan, nakuhanan, di ba? At tapos makikita, malalaman. Kasi mga kalsada ho ngayon, mga bossing, talagang may mga may mga CCTV na eh. Ang galing nga eh, 'di ba? Merong ngayon, balita. Yung ikakasal dapat biglang nawala, pero nasundan nila via CCTV. Di po ba? Sabi ni Roderick Palad Martinez, para di mabawi yaman na nakaw, no? Kapag patay na, wala nang kaso, wala nang bawian. Pero masama ang magpatiwakal. Doon na po nagpunta na ako sa pulis para magpatulong kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung mga. Ngayon na po, yung pagsilip dito galit namin, tapos ito yung nalagyan nakakita ako dito sa dito. Isa lang po ang panigurado ko dito, mga kababayan. Meron pong mga sangkot doon sa ghost project, sa mga flood control project ang matutuwa po, no? Sa pagyao nitong si Cabral. Bakit to? Kasi kung si Cabral lang ang nakakaalam ng mga ginagawa nila, katutuwa pa nila yan. Pero tayo mga boss chief mo sir, kagaya nga ho ng sabi natin, hindi pa naman po ganap na napatunayan na si Cabral ay talagang guilty, no? Ang tanging masasabi lang ho natin, tayo po ay nakikiramay doon sa mga kaanak, doon po sa mga mahal sa buhay ni Maria Catalina Cabral ho, mga bossing. Pero kailangan talagang pag-aralan, investigahan ng malaliman po yan. Parang hindi matatapos yan yung sasabihin, walang foul play na nangyari. No? Siguro it takes a lot of time para masabi mo na okay na, wala na, clear. Walang bumanat sa kanya o walang tumulak sa kanya. Ngayon mga bossing, eto na, painit po tayo ng painit doon kay Madriaga naman ho, mga kababayan. Ay nako, yung kay Madriaga naman mga boss chief mo sir, nako eto, mukhang doon sa Quadcom 2.0. One of the co-chairs po. Mukhang sa Quadcom 2.0 maiimbitahan po itong si Madriaga, mga bossing. Sana malaman ang real reason, no? Makikita, maiimbestigahan, mapag-aaralan naman yan eh. For sure yan, may mga lalabas na mga CCTV, etc. na mag-guide papunta doon sa katotohanan kung ano talaga yung nangyari doon kay Cabral ho. Ngayon, dumako ho tayo kay Madriaga, mga boss chief mo sir. Ito na po. I sit as one of the co-chairs po, the Quadcom. So pag-uusapan ho namin as co-chairs by January siguro. Kung we will proceed with yung pong calls to look into the Madriaga affidavit. Siguro, talagang magkakaroon ng Quadcom 2.0, ano? Talagang magkakaroon ng Quadcom 2.0. Naku po, araw-araw na naman po. Linggo-linggo na naman po mainit ang mga ulo ng mga DDS, mga kababayan. Bakit kanyo? Ayaw nila yan eh. Ayaw nila nung natatanong yung vice-presidente, ayaw nila nung naiimbitahan yung kampo ni vice-presidente upang sa ganun, malaman talaga ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari doon sa pondo ng bayan. Ayaw nila ng ganyan.
Ano po, lagi nilang sinasabi, pinupolitika lang ho sila, mga bossing. Pero tayo, gusto natin. No? Bakit to? Kasi nakikita naman ho natin talaga eh. Yung mga tinatanong dito, lalo na kapag ka hindi nasagot, tignan nyo na lang ho, mga bossing. No? Yung pinatawag po, yung staff ng OBP at DepEd. Ano nabanggit nila dito? Ano yung nabanggit nung si Gina Acosta na sinasabi, nanginginig po ako, natatakot po ako kasi ang pumipick up, ang kumukuha nung pera, si Kernel Lachica po. Di ba? Yung sinabi ni Madriaga, yung salaysay ni Madriaga, kumukonekta po dun sa mga sinasabi. Kaya ho, mga kababayan kung pagtutugmain at kung talagang pagtatapatin mo, yung dalawang mga nagiging tumatayong mga witness, Madriaga at etong si Gutesa nila Marcoleta, panis ho yung Marcoleta Di ba? Panis ho hindi yung Marcoleta, yung Gutesa panis. Dahil doon, doubt ang taong bayan. Ba to? Nagsasabi ba ng katotohanan to? Parang yung sinulat niyang mga salaysay, parang hindi naman siya ang nagsulat niyan. Lahat tayo. Yun ang naiisip. Yun yung tinatanong. Hanggang sa lumabas, etong si Mike Defensor at sinabi na, opo, kasama po ako sa gumawa nung salaysay ni Gutesa. Etong kay Madriaga, kumpletos, Ricardo So, mga kababayan. Diba? Sabi ni PJM, talo na naman ang mamamayang Pinoy kasi hindi man lang niya nasabi yung mga tunay na sangkot sa korupsyon. Sayang buhay niya. Sana gumawa na lang siya ng maganda. O kaya kung sakaling iniisip niya yan, sige. Total, kung sakali na nagpatiwakal po si Cabral, mga bossing. Sige, isusulat ko na lahat dito. No, ililista ko na lahat dito. Tapos isasubmit ko doon sa ombudsman, isasubmit ko sa DOJ o kung kanino man, DILG, etc. Isasubmit ko kung ano talaga yung nalalaman ko. Tapos di ba? At least, kahit papaano, kung totoo yung mga sasabihin niya doon, alam niyo naman po, tayong mga Katoliko, miski naman po hindi yata Katoliko, naniniwala po na kasalanan ang magpatiwakal ho, mga bossing. Di ba? Balik tayo kay Madriaga. Bukan na lang po natin. Pero Ang mga hindi- susunod na kabanata. Pero hindi sa inyo manggagaling. Most likely makabayan kung mayroong push. Tingnan mo natin. Pero syempre yung Quadcom naman po is a committee that actually exists today. Isa ko yan sa mga unang mga binuo po nung nagsimula po ang kongresong ito. So, kung ano man ho yung lumapag sa lamesa ho namin na mga kailangan ng pagdinig. So, it will include yung Madriaga affidavit. I think we are ready to hear it. Kasi po, yung sinasabi ng mga na Madriaga ho, mga kababayan, madami pang ebidensyang ipapakita